Pirirmahan mo ang mga papel na ito ngayon din, Marcelina. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga gwardya palabas ng ospital na ito nang wala kahit isang kusing sa bulsa. Ang boses ni Doña Imelda ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng recovery room. Malamig, walang emosyon, at puno ng pandidiri. Sa ibabaw ng kumot na puti, inilapag niya ang ilang pahina ng dokumento, ang hatol ng kamatayan sa pagsasama ni na Marcelina at Dominic. Nakahiga si Marcelina, putla at halos hindi makahinga. Ramdam niya ang bawat tibok ng kirot sa kanyang puson, ang sariwang sugat mula sa pagkakaopera upang mailabas ang kanyang panganay na anak. Ang kanyang mga kamay na nanginginig at may nakatusok pang karayom ng EV drip ay dahan-dahang gumapang patungo sa mga papel. Ang bawat patak ng likido mula sa bote ng swero ay tila nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang dignidad. Sa labas ng pinto, naririnig ang malalakas na tawanan, ang kalansing ng mga basong kristal at ang masiglang tugtugin na nagmumula sa VIP lounge ng ospital. Doon, sa mismong palapag kung saan nag-aagaw buhay si Marcelina, ay idinadaos ang isang marangyang selebrasyon. Ang perang ginagamit sa party na yon ay mula sa Harrington Foundation, isang lihim na yaman na pinangalagaan ni Marcelina para sana sa kinabukasan nila ni Dominic. Ngunit sa sandaling ito, ang kaisa-isang lalaking pinagkatiwalaan niya ay hindi narito sa kanyang tabi. Naroon siya sa ibaba, nakangiti, at nakikipagpalitan ng matatamis na salita kay Isabela sa harap ng mga kamera ng media. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Halos pabulong ang tinig ni Marcelina. Tuyong-tuyo ang kanyang labi at ang bawat salita ay tila may kasamang dugo. Ngumisi ng mapait si Doña Imelda. Inayos nito ang kanyang mamahaling perlas sa leeg bago sumagot. Ang bata? Huwag kang mag-alala. Magkakaroon siya ng mas mahusay na ina. Isang ina na may pangalan, may yaman, at hindi amoy lupa na katulad mo. Si Dominic mismo ang nag-utos na ilayo sa iyo ang sanggol. Ayaw niyang mamantsahan ng iyong pagiging dukha, ang kinabukasan ng tagapagmana ng mga Davenport. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marcelina. Ang sakit ng hiwa sa kanyang tiyan ay walang-wala kumpara sa tila pagpunit sa kanyang puso. Ang mga daliri niya ay bumaon sa kutsyon ng ospital. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumangon at bawiin ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato sa bigat ng katotohanan. Ang lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng parang alila sa loob ng 3 taon ay itinuring siyang isang basura matapos makuha ang kailangan dito. Lumingon si Doña Imelda sa kanyang bodyguard at muling humarap kay Marcelina. Huwag mo nang pangarapin na makita pa ang anak mo. Sa mga oras na ito, ipinapahayag na ni Dominic sa buong mundo na namatay ka sa panganganak. Patay ka na sa kanila, Marcelina. At ang isang bangkay ay wala ng karapatang humiling. Isang malakas na tawanan mula sa kabilang silid ang muling umalingaw-ngaw, kasunod ng boses ni Dominic na nagpapasalamat sa lahat ng dumalo sa kanyang engagement party. Ang bawat salita ng pasasalamat nito ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-ibig ni Marcelina. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinigilan niya ito. Hindi dito magtatapos ang lahat. Sa gitna ng kanyang kahinaan, sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent lamp, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang divorce papers, tiningnan niya ang mapang-aping mukha ni Imelda, at ang huling imahe ng kanyang sarili bilang isang martir ay dahan-dahang naglaho. Ito ba ang halaga ng dugong ibinuhos ko para sa pamilyang ito? Isang pirasong papel, isang malamig na paalam, at ang pagkait sa akin ng sarili kong anak. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng silid nang iwan siya ni Imelda. Mag-isa si Marcelina sa dilim, habang ang anino ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang dumadaloy sa salamin.
Sa bawat paghinga niya, isang sumpa ang nabubuo. Isang sumpa na hindi titigil hangga't hindi niya nababawi ang lahat ng ninakaw sa kanya. Paano kaya tatanggapin ni Dominic ang katotohanang ang babaeng itinuring niyang basura ay ang siyang humahawak sa hininga ng kanyang yaman? At kailan kaya mapagtatanto ni Doña Imelda na ang sinasabing bangkay ay muling babangon upang wasakin ang kanilang maruming kaharian? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Marcelina ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang nanghihinang katawan. Sa labas ng engkantadong gusali ng ospital, kung saan ang mga ilaw ay nagniningning para sa isang marangyang pagdiriwang, itinulak siya ng 2 gwardiya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang manipis na hospital gown ay basang-basa na at ang bahid ng dugo mula sa kanyang sariwang tahi ay dahan-dahang humahalo sa agos ng tubig sa kalsada. Huwag ka nang babalik dito. Baka mapahiya lang ang pamilya Davenport sa mga bisita nila. Ang huling habilin ng gwardiya bago muling isinara ang malaking pintuan. Napaluhod si Marcelina sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay pilit na yumayakap sa kanyang sariling katawan, sinusubukang pigilan ang panginginig na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Sa gitna ng dilim at bugso ng hangin, isang marangyang itim na limusin ang dahan-dahang dumaan sa kanyang harap. Dahil sa baha, bumagal ang takbo nito at sa loob ng dekuryenteng bintana na bahagyang nakabukas, nakita ni Marcelina ang mukha ni Dominic. Nakangiti ito habang kausap si Isabela. Sa leeg ni Isabela ay nagniningning ang isang kwintas na brilyante. Ang huling pamana ng ina ni Marcelina na ninakaw ni Doña Imelda sa ilalim ng dahilan na ito ay itinitago lang para sa kaligtasan. Ang bawat kislap ng hiyas na iyon sa ilalim ng ilaw ng sasakyan ay tila panunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Hindi man lang lumingon si Dominic sa labas. Para sa kanya, ang babaeng nakahandusay sa ulan ay isa lamang hindi kilalang pulubi, isang istorbo sa kanyang perpektong gabi. Dominic, ang anak natin. Ang hikbi ni Marcelina ay nilamon ng dagundong ng kulog. Ang sasakyan ay tuluyang lumayo. Iniwan siyang balot ng usok at talsik ng maruming tubig mula sa gulong nito. Sa kabilang panig ng kalsada, isang matandang babae na nakabalot sa isang lumang kapote ang dahan-dahang lumapit. Si Manang Rosa, ang matandang tagapagsilbi sa mansyon ng mga Davenport na palihim na nagmamalasakit kay Marcelina, ay hindi nakatiis na makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng dating amo. Diyos ko, Marcelina, anong ginawa nila sa'yo? Ang boses ni Manang Rosa ay puno ng panginginig habang pilit na itinayo ang dalaga. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang ilang piraso ng lukot na barya at isang maliit na balot ng tinapay. Ito lang ang mayroon ako, anak. Umalis ka na rito bago ka pa tuluyang mawalan ng hininga. Hanapin mo ang iyong kaligtasan. Tiningnan ni Marcelina ang mga barya sa kanyang palad. Maliit na halaga, ngunit sa sandaling iyon, ito ang naging simbolo ng kanyang huling pag-asa. Lumingon siya sa mataas na gusali ng ospital sa direksyon kung nasaan ang kanyang anak na si Nathan. Salamat, Manang Rosa, pero tandaan mo ang sasabihin ko? Hindi ako mamamatay ngayong gabi. Isinusumpa ko sa bawat patak ng ulan na ito, babalik ako. Kukunin ko ang anak ko at sisiguraduhin kong luluhod sila sa harap ko para humingi ng tawad. Iniwan ni Marcelina ang proteksyon ng waiting shed at nagsimulang maglakad sa baha, kahit na ang bawat hakbang ay tila nagpapahiwa sa kanyang tahi. Ang bawat pagpintig ng sakit sa kanyang katawan ay ginawa niyang gasolina para sa kanyang galit. Ang dating Marcelina na mapagtiis at mahinhin ay unti-unting nilalamon ng isang bagong pagkatao, isang babaeng wala nang kinatatakutan dahil wala na siyang natitirang mawawala. Habang binabaybay niya ang madilim na kalsada patungo sa hindi tiyak na destinasyon, isang pares ng malalakas na ilaw mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang likuran.
Ang tunog ng mga gulong na huminto sa gitna ng baha ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan sa pagitan ng mga bugso ng hangin. Isang itim na SUV ang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba, ngunit hindi ang mukha ng isang kaaway ang bumungad sa kanya. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba at mabilis na nagbukas ng payong para protektahan siya. Senyorita Marcelina Harrington, kanina pa po kayo hinahanap ng inyong lolo. Oras na po para umuwi sa tunay ninyong tahanan. Napako si Marcelina sa kanyang kinatatayuan. Ang pangalang Harrington, ang pangalang kinalimutan niya para sa pag-ibig, ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Sa sandaling iyon, alam niyang ang gabi ng kanyang pagdurusa ay ang simula ng isang madugong bukas para sa mga Davenport. Ang bawat hininga ni Marcelina sa loob ng mamahaling SUV ay tila isang nakalulunod na pagsisisi. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang mahina at pare-parehong tunog ng makina ay malayo sa amoy ng gamot at kanal na huli niyang natandaan. Sa tabi niya, si Attorney Mendoza ay nanatiling tahimik. Ang kanyang muka ay puno ng paggalang na matagal nang hindi nararamdaman ni Marcelina mula sa ibang tao. Nakarating na po tayo, senyorita. Ang mahinahong sabi ng abogado nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang bakal na pintuan. Dahan-dahang bumukas ang mga gate ng Harrington Manor. Ang mahabang daan patungo sa mansyon ay napaliligiran ng mga matatandang puno na tila mga bantay sa gitna ng kadiliman. 3 taon na ang nakalilipas mula ng lisanin ni Marcelina ang lugar na ito ng walang baon, kundi ang kanyang pag-ibig para kay Dominic. Isang pag-ibig na itinuring niyang langit, ngunit naging impyerno pala. Pagbaba ng sasakyan, sinalubong siya ng init ng loob ng mansyon, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling nanlalamig. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay nagiiwan ng bahid ng putik at dugo. Ang mga katulong na dati niyang nakakasama ay nakatitig sa kanya ng may halong awa at gulat. Sa dulo ng malawak na hagdanan, nakatayo ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na gawa sa pilak, si Don Severino Harrington. Ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa bato. Matigas, makapangyarihan at walang bakas ng pagpapatawad. Binalaan kita, Marcelina. Ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, mababa at puno ng awtoridad. Pinili mo ang isang lalaking walang silbi kaysa sa trono na inilaan ko para sa iyo. Tumingin ka sa iyong sarili. Mukha kang basahan na itinapon sa gilid ng daan. Yumuko si Marcelina. Ang kanyang mga luha ay muling nagbadyang pumatak, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Nagkamali ako, Lolo. Ipinagpalit ko ang ginto sa tanso, at ngayon, narito ako para bayaran ang lahat ng pagkakamali ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang ibinaba ni Don Severino ang kanyang tungkod at tumingin sa mga katulong. Dalhin siya sa kanyang silid. Linisin siya. Tawagan ang pinakamagaling na doktor. Simula sa gabing ito, walang sino mang makakaalam na ang senyorita ng mga Harrington ay naging isang alila ng mga Davenport. Sa loob ng malawak na banyo, ang mainit na tubig na may halong bango ng rosas ay dahan-dahang tumulo sa balat ni Marcelina. Ang bawat hapdi ng kanyang sugat ay tila isang paalala ng bawat sampal at pang-iinsulto ni Doña Imelda. Habang hinuhugasan ng mga katulong ang kanyang buhok, tila inanod ng tubig ang lahat ng dumi ng nakaraang 3 taon. Nang matapos ang lahat, binihisan siya ng isang mahabang gown na gawa sa purong sutla. Ang tela ay dahan-dahang dumampi sa kanyang balat, malamig at banayad. Tumayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin na may gintong frame. Ito ang kanyang golden moment. Tiningnan ni Marcelina ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Marcelina na nagmamakaawa para sa pagmamahal ni Dominic. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambot, ay naging kasing lamig na ng yelo. Ang pamumutla ng kanyang mukha
ay nagbigay diin sa tapang na ngayoy nananalaytay sa kanyang mga ugat. Hindi niya na makilala ang babaeng ito, ngunit alam niyang ito ang babaeng kailangan niya upang mabuhay. Bumaba siyang muli sa bulwagan kung saan naghihintay si Attorney Mendoza at Don Severino. Ang bawat hakbang niya ay may kasama ng tunog ng awtoridad, ang dulo ng kanyang gown ay dahan-dahang humahahawi sa sahig. Attorney, ang boses ni Marcelina ay wala ng panginginig. Ito ay matalim at direkta. Ano po iyon, senyorita? Gusto kong kunin mo ang lahat ng listahan ng pagkakautang ng pamilya Davenport sa bangko, sa mga pribadong nagpapautang, at sa lahat ng kanilang mga supplier. Bilhin mo ang lahat ng yon sa ilalim ng pangalan ng Harrington Group. Bahagyang nagulat ang abogado, ngunit mabilis ding tumango. Masusunod po, senyorita. Pero maaari ko bang itanong kung ano ang plano ninyo? Tumingin si Marcelina sa malayo. Tila nakikita ang mukha ni Dominic at Imelda sa gitna ng kadiliman. Gusto kong malaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng tahanan sa gitna ng bagyo. Gusto kong malaman nila ang pakiramdam ng itapon na parang basura. Naupo si Don Severino sa kanyang upuan at bahagyang ngumiti. Isang ngiting puno ng panganib. At ang bata? Ang iyong anak? Humigpit ang kapit ni Marcelina sa kanyang mga daliri. Si Nathan, kukunin ko siya, pero hindi sa paraang iniisip nila. Sisiguraduhin kong sila mismo ang magmamakaawa sa akin na kunin ang anak ko. Bago matapos ang gabi, isang misteryo ang nanatili sa isipan ni Attorney Mendoza habang tinitingnan ang isang lihim na dokumento sa kanyang folder. Isang kasunduan na matagal nang nilagdaan ni Don Severino na maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat ng Harrington. At ang lihim na ito ay nananatiling nakatago mula kay Marcelina. Habang ang buong Maynila ay natutulog, isang bagong reyna ang naghihintay sa dilim, handang bawiin ang kanyang korona at ang kanyang anak. Kalimutan mo na siya, Dominic. Huwag mong hayaang sirain ng isang patay na alaala ang gabi ng iyong tagumpay at ang kinabukasan ng ating pamilya. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na hanging humahaplos sa batok ni Dominic habang nakatayo ang lalaki sa harap ng bintana ng kanyang silid-aklatan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang maliit at puting bonet ng sanggol, isang bagay na maingat na tinahian ni Marcelina sa loob ng 9 na buwan ng kanyang pagbubuntis. Bawat tahi ay puno ng pagmamahal, bawat hibla ay bakas ng pagsasakripisyo ng isang inang walang ibang hangad kundi ang kaligayahan ng kanyang pamilya. Dahan-dahang kinuha ni Doña Imelda ang bonet mula sa kamay ng kanyang anak at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa basurahan sa sulok ng silid. Isang malaking malas ang babaeng yon sa ating angkan. Ang kahirapan niya ang nagdala sa atin sa bingit ng pagbagsak. Ngayong wala na siya, oras na para ituon mo ang iyong pansin kay Isabela. Siya ang magliligtas sa atin mula sa pagkakabaon sa utang. Napayuko si Dominic, ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng kanyang konsensya. Pero Nay, kapapanganak lang niya, ang sabi ng doktor. Kailangan niya ng pahinga. Paano kung totoo ngang wala na siya? Huwag kang mahina, Dominic. Ang boses ni Imelda ay biglang tumalas, puno ng pagmamanipula. Ginawa ko ang lahat para protektahan ang dangal mo. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong pagsisisi. Isipin mo ang kumpanya. Isipin mo ang ating pangalan. Ang isang Davenport ay hindi dapat naiiwan sa putikan kasama ang isang babaeng galing sa basura. Sa labas ng silid, sa loob ng nursery, maririnig ang mahina at garihal na iyak ni Baby Nathan. Ang sanggol ay tila nararamdaman ang pangungulila sa init ng katawan ng kanyang tunay na ina. Pumasok si Isabela sa silid, nakasuot ng isang mamahaling silk robe at may hawak na baso ng alak. Tiningnan niya ang sanggol ng may halong pangingidiri. Tumigil ka na sa pag-iyak, munting pulubi. Ang bulong ni Isabela
habang marahas na niyuyog ang duyan ng bata. Nang hindi tumigil ang sanggol, pasimpleng kinurot niya ang maliit na binti nito upang patahimikin ito sa takot. Ang bawat hikbi ni Nathan ay tila isang dalangin para sa kanyang ina, isang inang iniisip ng lahat na wala na sa mundong ito. Walang kamalay-malay si Isabela na sa likod ng pintuan, nakamasid si Manang Rosa. Ang matanda ay tahimik na lumuluha. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pinapanood ang kalupitang ginagawa sa anak ni Marcelina. Ang bawat sandali ng pang-aapi sa nursery ay tila isang mantsa sa malinis na puting dingding ng mansyon ng mga Davenport. Bumalik ang eksena sa silid-aklatan nang biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa ni Dominic. Ang tunog nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. "Hello, Davenport Residences." Ang sagot ni Dominic, ang kanyang tinig ay puno ng pagod. "Good evening, Mr. Davenport." Ang boses sa kabilang linya ay formal at malamig. "Tumatawag ako mula sa National Bank. Nais ko lang ipaalam na ang lahat ng inyong overdue loans, pati na ang mga utang ng inyong mga supplier na nakapangalan sa inyong kumpanya, ay binili na ng isang pribadong investment group." Nagliwanag ang mukha ni Imelda na nakikinig sa usapan. "Sinasabi ko na nga ba? Ang mga Harrington Foundation talaga ang nagligtas sa atin. Siguradong si Isabela ang gumawa ng paraan para mapabilis ang proseso." Ngunit ang kasunod na sinabi ng tumatawag ay nagpabago sa aura ng silid. "Gayunpaman, Mr. Davenport, ang bagong may-ari ng inyong mga utang ay nagtakda ng isang napakahigpit na kondisyon. Kailangan ninyong bayaran ng 10% ng kabuuang halaga sa loob ng 48 oras. O kung hindi, sisimulan na namin ang foreclosure sa inyong mansyon at sa lahat ng inyong ari-arian." Nabitawan ni Dominic ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng pagguho ng kanilang mundo. 48 oras? Imposible. Wala tayong ganoong kalaking pera. Napalingon si Imelda, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sino ang may-ari ng investment group na yon? Hindi binanggit ang pangalan, Nay. Ang nakalagay lang sa dokumento ay MH Holdings. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng Harrington Manor, nakatayo si Marcelina sa harap ng isang malaking monitor. Pinapanood niya ang bawat galaw sa loob ng opisina ni Dominic sa pamamagitan ng isang lihim na kamera na matagal na niyang ipinalagay. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang nakikita ang takot sa mukha ng lalaking minsan niyang minahal. Ang takot ay isang mabisang lason, Dominic. Ang mahinang bulong ni Marcelina sa hangin. At sisiguraduhin kong lalanguyin mo ang bawat patak nito bago matapos ang lahat. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, isang katanungan ang nananatiling nakabitin sa isipan ng lahat. Sino ang tunay na kalaban sa likod ng MH Holdings? At hanggang kailan itatago ni Marcelina ang kanyang mukha bago tuluyang ilabas ang kanyang huling hatol? Ang misteryo ng isang nawawalang piraso ng dokumento sa drawer ni Doña Imelda ay muling nagparamdam ng panganib. Isang dokumento na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Davenport ay hindi kailanman naging kanila. "Itapon mo na ang lahat ng mga gamit na yan. Ayaw kong may matira kahit isang bakas ng babaeng yon sa kumpanyang ito." Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa lobby ng Davenport Holdings, matalas at puno ng puot. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking kahon na puno ng mga lumang gamit, mga aklat, isang kupas na panyo, at ang maliit na sapatos ng sanggol na itinago ni Marcelina bago siya itaboy. Para kay Imelda, ang mga ito ay basura, ngunit para sa babaeng nakamasid mula sa malayo, ang bawat gamit sa loob ng kahon na yon ay bahagi ng kanyang kaluluwang pilit na kinitil. Nakatayo si Marcelina sa likod ng isang malaking kolum ng gusali. Suot ang isang itim na silk power suit, malalaking salamin sa mata, at ang buhok na dati ay mahaba at nakalugay ay maayos
Nang nakapusod sa isang eleganteng shinyon, ang kanyang aura ay hindi na ang maamong tupa. Siya ngayon ay isang leon na handang sumakay sa kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa elevator, ang bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang babala na walang nakakarinig. Sa loob ng elevator, bago pa man magsara ang pinto, isang kamay ang humarang dito. Pumasok si Dominic. Nanigas ang buong katawan ni Marcelina. Ang amoy ng kanyang pabango, ang pamilyar na ocean breeze na ginagamit nito noong mga araw na nangangako pa ito ng katapatan, ay agad na pumuno sa maliit na espasyo ng elevator. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa hawakan ng kanyang mamahaling bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang init ng katawan ni Dominic sa kanyang tabi, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagkadurog. Tiningnan siya ni Dominic, ngunit walang bakas ng pagkilala sa mga mata nito. Para sa kanya, ang babaeng katabi niya ay isang makapangyarihang business partner o isang mayamang kliyente. Hindi niya akalain na ang bangkay ng kanyang asawa ay narito, humihinga, at kasing lamig na ng yelo ang puso. "Floor?" Ang maikling tanong ni Dominic. Ang boses ay paos at bakas ang kawalan ng tulog. Hindi sumagot si Marcelina. Pinindot niya ang pinakamataas na palapag, ang penthouse kung saan matatagpuan ang opisina ng CEO. Ang katahimikan sa loob ng elevator ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Sa bawat pag-akyat ng palapag, nararamdaman ni Marcelina ang pagpintig ng kanyang tahi sa tiyan, isang muling pag-atake ng sakit na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya narito. Nang bumukas ang pinto sa ika-20 palapag, lumabas si Dominic, ngunit tumigil siya sandali at lumingon kay Marcelina. "Excuse me, miss. Parang pamilyar sa akin ang pabango mo. May nakilala na ba akong katulad mo noon?" Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Marcelina sa likod ng kanyang malaking salamin. "Marahil sa iyong mga panaginip, Mr. Davenport. O baka naman sa iyong mga bangungot." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinindot niya ang pagsara ng pinto at hinayaan ang sarili na mapahilig sa dingding ng elevator nang muli siyang mag-isa. Ang kanyang hininga ay garihal at ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng kaba at galit. Ilang sandali pa, nakarating siya sa opisina ng Finance Department. Doon, nakita niya ang isang janitor na bitbit ang kahon ng kanyang mga gamit, handa nang itapon sa compactor sa labas. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang braso ng lalaki. "Magkano ang sweldo mo sa isang buwan?" Ang tanong ni Marcelina. Ang boses ay puno ng awtoridad. "10,000 po, ma'am," ang sagot ng takot na janitor. Kumuha si Marcelina ng isang bundle ng pera mula sa kanyang bag at inilapag sa ibabaw ng kahon. "Kunin mo iyan. Ibigay mo sa akin ang kahon na ito at sabihin mo sa iyong amo na nawala mo ito. Maliwanag?" Nanginginig na tumango ang janitor at mabilis na umalis. Naiwan si Marcelina sa gitna ng hallway, yakap ang kahon ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na sapatos ni Nathan at idiniin ito sa kanyang pisngi. Ang amoy ng sanggol ay tila naroon pa rin, nanunuot sa kanyang sistema, nagpapaalala sa kanya na ang kanyang anak ay nasa loob ng mansyong yun. Nagdurusa sa ilalim ng kamay ni Isabela. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang pribadong investigador. "Ma'am, may problema po tayo sa St. Jude Hospital." Ang boses sa kabilang linya ay seryoso. "Ang lahat ng records ng inyong panganganak at ang death certificate na pinalabas ni Doña Imelda ay biglang nawala sa system. Tila may ibang nagbubura ng mga ebidensya bago pa natin makuha." Humigpit ang kapit ni Marcelina sa sapatos ng anak. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Hindi lang pala yaman ang ninanakaw sa kanya, kundi pati ang katotohanan ng kanyang pag-iral. Sino ang huling humawak ng mga files na yon? Ang tanong ni Marcelina. "Isang nurse po. Ngunit natagpuan siyang paalis na ng bansa kaninang umaga. Ang ticket niya ay binili sa ilalim ng isang account na nakapangalan sa Harrington Group, ma'am."
Napatigil ang tibok ng puso ni Marcelina. Harrington Group? Imposible. Bakit ang sarili niyang pamilya ang tila nagtatago ng katotohanan laban sa kanya? Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. May mas malalim pa palang lihim sa likod ng kanyang pagkatao na hindi pa niya natutuklasan. Sino nga ba ang tunay na kalaban? Ang mga Davenport na hayagang nang aapi sa kanya? O ang mga Harrington na tila may itinatago sa kanyang nakaraan? 5 milyong piso para sa Hope for Mothers gala ko. Siguradong ito na ang mag-aangat sa ating pangalan sa mata ng mga Harrington. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng kagalakan habang iwinawagayway ang isang eleganteng imbitasyon sa harap ni Isabela. Sa loob ng marangyang sala ng mansyon ng mga Davenport, ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga kristal na chandelier ay tila nagbibigay diin sa kanilang kasakiman. Si Isabela, na nakasuot ng isang kulay gintong gown, ay nakatitig sa salamin habang sinusukat ang isang kuwintas na tila kumikislap sa tuwa. Hindi lang yun, Mama, ang sagot ni Isabela nang may mapait na ngiti. Kapag nakuha natin ang tiwala ng Harrington Foundation, hindi na natin kailangan pang mamalimos kay Dominic. Tayo na ang magiging reyna ng sosyedad. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim at malamig na opisina sa Harrington Towers, nakaupo si Marcelina sa harap ng isang pader na puno ng mga monitor. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa mga screen na nagpapakita ng bawat sulok ng mansyon ng mga Davenport. Nakita niya ang pagyakap ni Imelda kay Isabela, isang yakap na puno ng plastic at interes. Nakita rin niya ang kanyang anak, si Nathan, na hawak ng isang yaya sa sulok ng monitor, malayo sa karangyaan ng sala. Ang bawat tawa ni Imelda ay tila isang hampas ng latigo sa pandinig ni Marcelina. Ang perang ibinigay ng Harrington Foundation ay hindi isang donasyon. Ito ay isang pain, isang bitag na dahan-dahang magsasara sa sandaling kumagat. Ang mga Davenport, dahan-dahang hinawakan ni Marcelina ang mouse ng kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ni Isabela. Magsaya kayo habang may oras pa. Ang bulong niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin galing sa aircon. Dahil ang perang yan ang mismong lubid na magbibigti sa inyong dangal. Isang tawag ang pumasok sa kanyang intercom. Senyorita, handa na po ang invitation para sa exclusive investors meeting bukas ng gabi. Ipinadala na rin po namin ang special car na susundo sa pamilya Davenport. Mabuti, ang sagot ni Marcelina. Siguraduhin ninyong mararamdaman nila ang pinakamataas na antas ng pagtanggap. Gusto kong isipin nila na sila ang pinakaimportanteng tao sa mundong ito bago ko sila ihulog sa pinakamalalim na hukay. Sa mansyon ng mga Davenport, biglang huminto ang tawanan ng marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa kanilang tapat. Isang marangyang itim na Rolls-Royce ang naghihintay, kasama ang isang driver na nakauniporme ng puti. Ang driver ay may dalang isang itim na sobre na may selyo ng Harrington Group. Dali-daling kinuha ni Imelda ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Isabela, inimbitahan tayo sa isang pribadong pagpupulong sa Harrington Manor bukas. Ito na ang pagkakataon nating makilala ang kanilang CEO. Siguradong mapapahanga siya sa akin, Mama. Ang mayabang na sabi ni Isabela habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa batok ni Dominic. Nakakapasok lang sa sala. Tiningnan niya ang itim na sobre at ang marangyang sasakyan. May kung anong babala sa kanyang isipan na nagsasabing ang lahat ng ito ay masyadong maganda para maging totoo. Ang bawat kislap ng sasakyan sa ilalim ng buwan ay tila mga mata ng isang maninila na naghihintay sa dilim. Sino nga ba ang tunay na nagmamanipula sa likod ng Harrington Foundation? At ano ang mangyayari kapag nalaman ni na Imelda na ang anghel na nagligtas sa kanila ay ang mismong demonyo na kanilang nilikha?
Habang ang gabi ay lumalalim, isang dokumento ang naiwang nakabukas sa mesa ni Marcelina. Isang listahan ng lahat ng pag-aari ng mga Davenport na nakatakda ng kumpiskahin sa loob ng 20 oras. Sa bawat hikbi ni Nathan na nagmumula sa kabilang linya ng telepono, tila may libu-libong kutsilyo na humihiwa sa katinoan ni Marcelina. Nakaupo siya sa kanyang madilim na silid sa Harrington Manor. Ang tanging liwanag ay ang mula sa kanyang cellphone na nakalapat sa kanyang tainga. Si Manang Rosa, sa kabila ng takot na mahuli, ay palihim na itinapat ang telepono sa duyan ng bata. Naririnig mo ba, Marcelina? Kanina pa siya hindi tumitigil sa pag-iyak. Ayaw siyang buhatin ni Isabela at si Dominic naman ay laging nasa trabaho. Tuyong-tuyo na ang mga mata ng anak mo sa kahihintay sa'yo. Ang pabulong na sabi ni Manang Rosa. Ang boses ay puno ng panginginig at awa. Napapikit ng mariin si Marcelina. Ang kanyang kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi na niya kaya. Ang lahat ng plano, ang lahat ng paghihiganti ay tila nawalan ng halaga kumpara sa isang patak ng luha ng kanyang anak. Darating ako, Manang. Ngayong gabi rin. Siguraduhin mong bukas ang pinto sa likod. Ang desididong sagot ni Marcelina bago pinatay ang tawag. Mabilis siyang nagbihis ng isang simpleng itim na jacket na may hood at nagsuot ng face mask. Gamit ang isang hindi kilalang sasakyan, tinahak niya ang daan patungo sa mansyon ng mga Davenport, ang lugar na minsang naging kulungan niya at ngayon ay naging impyerno para sa kanyang anak. Sa tulong ni Manang Rosa, dahan-dahang nakapasok si Marcelina sa mansyon. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pasakit. Ang amoy ng mamahaling floor wax at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nanunumbat sa kanyang pagbabalik. Ngunit nang marinig niya ang mahinang garihal na tunog mula sa itaas, ang lahat ng takot niya ay napalitan ng isang layunin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng nursery. Ang silid ay madilim. Tanging ang asul na liwanag mula sa baby monitor ang nagbibigay ng anino sa mga dingding. Nakita niya si Nathan sa loob ng kanyang duyan, pagod na sa pag-iyak. Ang kanyang maliliit na balikat ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat malalim na hininga. Nilapitan ni Marcelina ang duyan. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay tila isang panalangin nang maamoy niya ang kanyang anak. Ang amoy ng gatas, pulbo at ang tamis ng isang sanggol ay biglang bumuhos ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Dahan-dahan niyang binuhat si Nathan. Sa sandaling dumampi ang balat ng sanggol sa kanyang dibdib, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bata, na tila nakilala ang pamilyar na tibok ng puso at ang amoy ng kanyang tunay na ina, ay biglang tumahimik. Ang kanyang maliliit na daliri ay dahan-dahang humawak sa damit ni Marcelina. Isang mahigpit na kapit na tila nagsasabing, "Huwag mo na akong iiwan." Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng purong pag-ibig sa gitna ng isang digmaan. Idiniin ni Marcelina ang kanyang mukha sa maliit na leeg ng anak, ninanamnam ang bawat sandali ng kanilang muling pagkikita. Sa loob ng ilang minuto, hindi siya ang makapangyarihang CEO ng Harrington Group. Siya ay isang ina lamang na nahanap ang kanyang nawawalang bahagi. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Ang tunog ng mabibigat at pamilyar na mga hakbang mula sa hallway ay dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng nursery. Ang bawat tunog ng sapatos sa sahig ay tila isang babala ng panganib. Mabilis na inilapag ni Marcelina si Nathan at maingat na inayos ang kumot nito. Nais sana niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Ang pagpihit ng doorknob ay lumikha ng isang matalim na tunog sa katinoan ng silid. Biglang bumukas ang ilaw, dahilan upang mapapikit si Marcelina sa silaw. Sa pintuan, nakatayo ang isang lalaking may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pagod. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa silid ng anak ko?" Ang seryosong tanong ni Dominic. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa anino
ng babaeng nakatayo sa tabi ng duyan. Huwag kang gagalaw. Sino ka? At bakit mo hinahawakan ng anak ko? Ang boses ni Dominic ay puno ng pagod, ngunit may kasamang talim ng babala. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay dahan-dahang nailapag sa ibabaw ng maliit na mesa. Lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan ng nursery. Ang dilaw na liwanag mula sa lamp ay tumatama sa kalahati ng mukha ni Marcelina, habang ang kalahati ay nananatiling nakatago sa anino ng kanyang suot na hood. Tumindig ng matuwid si Marcelina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, hinahampas ang kanyang mga rason at lohika. Nararamdaman niya ang init ng balat ni Nathan na nananatili pa rin sa kanyang mga palad. Ang irony ng sandaling ito ay tila isang lason. Ang lalaking nag-utos na itapon siya sa kalsada ay siya ring lalaking nagtatanong na ngayon kung bakit niya hinahawakan ang sarili niyang dugo at laman. Isa akong auditor mula sa MH. Holdings! Ang boses ni Marcelina ay lumabas na malamig at matigas, malayo sa malambot na tinig na nakasanayan ni Dominic noon. Nandito ako para inspeksyonin ang mga assets na kasama sa collateral ng inyong utang at kasama doon ang kaligtasan ng mga naninirahan sa mansyong ito. Napakunot ang noo ni Dominic. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na inaaninag ang mukha ng babaeng nasa harap niya. Masyadong gabi na para sa isang audit. At bakit nasa nursery ka? Hindi asset ang anak ko. Si Nathan ay pinabayaan. Ang putol ni Marcelina. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa galit na pilit niyang ikinukubli. Naririnig ko ang iyak ng batang ito hanggang sa labas ng mansyon habang ang kanyang ama ay abala sa pag-inom at ang kanyang bagong ina ay natutulog ng mahimbing. Kung ganito ninyo itatrato ang mga mahal ninyo sa buhay, paano pa kaya ang mga negosyong ipinagkakatiwala sa inyo? Tila tinamaan si Dominic sa sinabi ni Marcelina. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang bango ng pamilyar na pabango ni Marcelina, na pilit niyang kinalilimutan, ay tila humahaplos sa kanyang sistema. Isang pait na gunita ang dumaan sa kanyang isipan, ang mukha ng kanyang asawa noong huli niya itong makita sa ospital. Pamilyar ka, ang bulong ni Dominic. Ang kanyang boses ay puno ng pangungulila na hindi niya maipaliwanag. Ang iyong mga mata, tila nakita ko na ang mga iyan sa aking mga panaginip. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang maskara ni Marcelina ay muntik ng mabasag. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tanggalin ang kanyang hood at ipakita ang mga sugat na idinulot ni Dominic. Ngunit ang imahe ni Nathan na mahimbing na natutulog ay nagpaalala sa kanya na ang emosyon ay isang kahinaan sa larangang ito. Ang mga panaginip ay para lamang sa mga taong may malinis na konsensya, Mr. Davenport. Ang malamig na sagot ni Marcelina. At base sa nakikita ko, wala kang karapatang managinip ng payapa. Mabilis na tumalikod si Marcelina patungo sa pinto. Ang dulo ng kanyang jacket ay dahan-dahang humawi sa hangin. Ngunit bago pa man siya makalabas, narinig niya ang malakas at maingay na boses ni Isabela mula sa hallway, tumatawag sa pangalan ni Dominic. Dominic, bakit gising ka pa? At sino ang kinakausap mo dyan sa loob? Natigilan si Marcelina. Kung makikita siya ni Isabela, masisira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang bawat hakbang ni Isabela sa hallway ay tila tunog ng isang paparating na bagyo. Mabilis na tumingin si Marcelina sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng matatakasan habang ang pintuan ng nursery ay dahan-dahang bumubukas. Sino ang unang makakatuklas sa kanyang lihim? Si Dominic na nagsisimula ng magduda o si Isabela na puno ng selos at galit? Habang ang ilaw mula sa hallway ay dahan-dahang pumapasok sa silid, isang maliit na bagay ang aksidenteng nahulog mula sa bulsa ni Marcelina.
Isang earring na may tatak ng Harrington. Isang ebidensya na maaaring magpabagsak sa kanyang buong plano. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, ang bawat huwad na korona ay dahan-dahang nalulusaw. Iniiwan ang nagsusuot nito na hubad at puno ng kahihiyan. Ang boses ni Marcelina sa kanyang isipan ay tila isang malamig na bulong habang mabilis siyang nakalusot sa pintuan ng balkonahe ng nursery, segundo bago tuluyang pumasok si Isabela. Ang hangin sa labas ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa loob ng silid. Nakita niya sa siwang ng kurtina kung paano yumuko si Isabela upang pulutin ang isang bagay mula sa sahig. Ang makinang na earring na may tatak ng Harrington. Ano ito, Dominic? Isang hikaw ng babae? Sino ang dinala mo rito sa nursery? Ang boses ni Isabela ay matinis at puno ng paghihinala. Ang bawat salita ay tila isang tuka ng ibong mandaragit. Hindi nakasagot si Dominic. Nakatitig lamang siya sa pintong dinaanan ni Marcelina. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga matang tila pamilyar sa kanyang kaluluwa. Ang gabi ay lumipas na puno ng tensyon sa mansyon ng Davenport, ngunit para kay Doña Imelda, ang umaga ay nagdala ng mas malaking takot. 5 oras na tayong naghihintay dito, Dominic. Hindi ba nila alam kung sino ang kinakausap nila? Ang baring na boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa malawak at napakalamig na lobby ng Harrington Towers. Nakatayo ang matanda sa harap ng receptionist desk. Ang kanyang mamahaling Hermes na bag ay mahigpit niyang yakap, habang ang kanyang mga paa na nakatakong ay nagsisimula ng manginig sa pagod. Walang sino man sa mga empleyado ang tumitingin sa kanya. Para silang mga estatwa na abala sa kani-kanilang mga computer. Ang bawat kalansing ng baso mula sa malayo at ang mahinang tunog ng aircon ay tila nanunuya sa kanyang paghihintay. Pasensya na po, Madam Imelda. Ang sagot ng receptionist na hindi man lang nag-angat ng tingin. Masyadong busy ang aming CEO. Marami po siyang pinipirmahang dokumento para sa foreclosure ng mga kumpanyang hindi makabayad ng utang. Namutla si Imelda. Ang bawat minuto ng paghihintay ay tila isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Si Dominic naman ay nakaupo sa isang silya sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na naghihintay ng hatol. Matapos ang 6 na oras, nang ang sikat ng araw ay nagsisimula nang bumaba, muling nagsalita ang receptionist. Madam, handa na po kayong tanggapin ng aming CEO. Maaari na po kayong umakyat sa penthouse. Sa loob ng elevator, ramdam ni Imelda ang mabilis na pag-akyat ng palapag, kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang bumukas ang malaking pintuan ng opisina, ang amoy ng mamahaling kandila at ang tanawin ng buong Maynila mula sa bintana ang bumungad sa kanila. Nakatalikod ang CEO sa isang swivel chair, nakatingin sa labas. Mawalang galang na po, Mr. CEO, ang pilit na malambing na boses ni Imelda. Nandito kami para pag-usapan ang aming mga utang. Sigurado akong magkakaunawaan tayo. Malaki ang respeto ko sa mga Harrington at handa kaming magbigay ng kahit anong collateral. Huwag niyo lang kaming itaboy sa aming mansyon. Dahan-dahang humarap ang upuan. Ang bawat segundo ng pag-ikot nito ay tila 1,000 taon para kay Imelda. Nang tuluyang makaharap ang upuan, ang lahat ng kulay sa mukha ni Doña Imelda ay naglaho. Napabitaw siya sa kanyang bag. Ang tunog nito sa sahig ay tila hudyat ng kanyang katapusan. Nakatitig sa kanya si Marcelina. Wala na ang maskara, wala na ang hood. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang kanyang labi ay may bakas ng isang malamig na ngiti. Marcelina? Ang bulong ni Imelda ay halos hindi marinig. Buhay ka. Pero, paano? Ang isang bangkay ay walang karapatang humiling, hindi ba, Doña Imelda? Ang boses ni Marcelina ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang talim. Dali-daling lumapit si Imelda sa mesa. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa gulat patungo sa isang mapanlinlang na ngiti. Anak,
Salamat sa Diyos at buhay ka. Alam mo ba, gabi-gabi kitang ipinagdarasal. Ang pagpapalayas ko sa iyo sa ospital, isa lang yung subok. Gusto ko lang makita kung gaano ka katatag para sa pamilya natin. At tingnan mo, nahanap mo ang iyong lolo? Tayo ay pamilya pa rin, hindi ba? Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang katarungan ay nagsimulang gumapang sa mesa. Kumuha si Marcelina ng isang tseke na iniabot ni Imelda kanina. Isang tsekeng pilit nilang ipinambabayad mula sa natitirang pera ng mga Davenport. Dahan-dahan itong pinunit ni Marcelina sa harap ng mukha ni Imelda. Ang bawat tunog ng pagkapunit ng papel ay tila musika sa pandinig ng mga anghel ng paghihiganti. Inihagis niya ang mga piraso ng papel sa hangin. Hinahayaan itong mahulog sa paanan ng matanda na parang mga tuyong dahon. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, Imelda, dahil ang kumpanya nyo, ang mansyon nyo, at ang bawat hininga ng inyong dangal ay pag-aari ko na. Ang malamig na deklarasyon ni Marcelina. Anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Imelda ay nanginginig na sa takot. Ibigay mo sa akin ang bata. Ibigay mo sa akin si Nathan ngayong gabi rin. Ang utos ni Marcelina habang tumatayo at humahakbang palapit kay Imelda. Dahil kung hindi, bukas ng umaga, magigising kayong natutulog sa gilid ng kalsada sa mismong lugar kung saan niyo ako itinapon noong gabi ng aking panganganak. Isang malakas na tunog ng kidlat mula sa labas ang nagbigay liwanag sa buong silid. Ipinapakita ang mukha ni Marcelina na puno ng determinasyon. Sa sandaling iyon, alam ni Imelda na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang basahang maaari niyang apak-apakan. Sino ang pipiliin ni Imelda? Ang kanyang yaman at mansyon o ang batang ginagamit niyang alas laban kay Marcelina? Habang papalabas si Imelda sa opisina, nakita niya si Dominic na nakatayo sa hallway. Hawak ang isang lihim na sulat na natagpuan niya sa drawer ng kanyang ina. Isang sulat na nagsasabing si Nathan ay hindi kailanman naging isang Davenport sa dugo. Hindi ka pwedeng maging isang Harrington, Marcelina. Isang basura ka lang na pinulot namin sa kalsada at binihisan para maging asawa ni Dominic. Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Ang bawat salita ay tila isang huling bala mula sa isang baril na wala ng laman. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang opisina ni Marcelina. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay ngayoy tila isang tuyong dahon na hinahampas ng malakas na hangin. Nananatiling kalmado si Marcelina habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang gintong panulat sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng metal sa salamin ng mesa ay tila isang hatol na umaling-awngaw sa buong silid. Tiningnan niya si Imelda, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang basurang tinutukoy mo, Imelda, ang siyang nagmamay-ari ng bawat hibla ng damit na suot mo ngayon. Ang boses ni Marcelina ay mababa, parang bulong ng isang nagbabadyang unos. Ang basurang itinapon mo sa ulan noong gabi ng aking panganganak, ang siyang nagbabayad ng kuryente sa mansyon ninyo para hindi kayo mangapa sa dilim. Sabihin mo sa akin, sino sa atin ang tunay na pulubi? Sa labas ng pinto, sa pasilyo ng Harrington Towers, nakasandal si Dominic sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lumang dokumento na natagpuan niya sa lihim na taguan ng kanyang ina. Ito ay isang marriage certificate, ang orihinal na kasunduan sa pagitan ng pamilyang Davenport at Harrington na nilagdaan bago pa man siya isilang. Ang bawat salita sa papel na yon ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Hindi siya isang tunay na Davenport. Siya ay anak ng isang katulong na pinalabas na tagapagmana ni Imelda upang makuha ang yaman ng pamilya. At si Nathan? Si Nathan ay walang kinalaman sa kanilang maruming laro. Sa loob ng opisina, kinuha ni Marcelina ang isang maliit na litrato ni Nathan mula sa kanyang drawer. Ito ang kanyang golden moment. Hinaplos niya ang mukha ng bata sa litrato
Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumuhit sa maliliit na pisngi ng anak. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging CEO ay naglaho, iniiwan ng isang inang nangungulila at handang pumatay para sa kanyang anak. Hanggang 5:00 ng hapon, Imelda, ang boses ni Marcelina ay tila bakal na hindi mababali. Kung wala si Nathan sa harap ko, huwag kang magugulat kung sa pag-uwi mo ay may malaking padlock na ang pintuan ng inyong mansyon. At sisiguraduhin kong ang lahat ng alahas na ninakaw niyo sa akin ay kukunin ng mga pulis bilang ebidensya ng inyong pagnanakaw. Biglang lumuhod si Imelda sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay lumikha ng isang mahinang tunog sa makapal na carpet. Patawad, Marcelina. Gagawin ko ang lahat. Pero parang awa mo na. Huwag mo kaming sirain. Si Dominic, mahal ka niya. Naguluhan lang siya dahil sa akin. Muling ngumiti si Marcelina, isang ngiting puno ng pait. Ang pag-ibig ay hindi nakakalimot sa gitna ng bagyo, Imelda. Ang pag-ibig ay hindi nag-iiwan ng asawang dugwang nagmamakaawa sa kalsada. Ang mayroon kayo ay hindi pag-ibig, kundi kasakiman. Tumayo si Marcelina at lumakad patungo sa malaking bintana, tinitingnan ang papalubog na araw. Ang bawat segundo ng pagtiktak ng orasan sa dingding ay tila isang hakbang patungo sa katapusan ng mga Davenport. Nang dahan-dahang lumabas si Imelda mula sa silid, nakasalubong niya ang malamig na tingin ni Dominic. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, isang tawag mula sa mansyon ang nagpatigil sa lahat. Ang boses ni Isabela sa kabilang linya ay puno ng takot at panginginig. Dominic! Si Nathan, bigla siyang nawalan ng malay. Ayaw niyang gumising, Dominic. At may nakita akong kakaibang gamot sa loob ng kanyang bote ng gatas. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Marcelina na nakikinig mula sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Sino ang naglagay ng lason sa gatas ng bata? Si Isabela ba na desperado ng manatili sa kapangyarihan? O may iba pang kamay na gumagalaw sa dilim upang tuluyang wasakin ang huling pag-asa ni Marcelina? Habang mabilis na tumatakbo si Marcelina patungo sa elevator, isang misteryosong figura ang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hawak ang isang syringe na walang laman, isang mukhang matagal nang hindi nakikita sa kalsada ng Maynila. Ngunit may dalang madilim na balita mula sa nakaraan ng pamilyang Harrington. Hindi siya gumigising, Dominic. Bakit ayaw niyang imulat ang kanyang mga mata? Ang tili ni Isabela ay pumuno sa marangyang silid ng nursery. Bawat nota ng kanyang boses ay tila isang matalim na bubog na kumakalos sa katinoan ng lahat ng nakikinig. Nakatayo siya sa tabi ng duyan ni Nathan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang bote ng gatas na may kakaibang kulay. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapalaluan, ay ngayoy balot ng malapot na takot. Hindi dahil sa pag-aalala sa bata, kundi dahil sa takot na mabulgar ang kanyang ginawa. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng mabilis na paghinto ng sasakyan sa graba ay tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Bumukas ang pintuan ng mansyon nang may lakas na nagpayanig sa mga chandelier sa kisame. Pumasok si Marcelina. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo mula sa pagtakbo at ang kanyang mga mata ay naniningning sa galit at takot. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila isang paghampas ng hustisya sa bawat baitang nito. Nang makarating siya sa pintuan ng nursery, ang kanyang paningin ay agad na natuon sa maliit at maputlang katawan ni Nathan na nakahiga sa loob ng duyan. Ang bata ay tila isang estatwa ng anghel na wala ng hininga. Ang kanyang maliliit na labi ay bahagyang asul sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid. Layuan mo ang anak ko. Ang boses ni Marcelina ay hindi na pabulong. Ito ay isang atungal ng isang inang lulunukin ng buong mundo para sa kanyang sanggol. Dali-daling lumapit si Marcelina at itinulak si Isabela
Nang may lakas na hindi mo aakalain sa kanyang payat na pangangatawan. Bumagsak si Isabela sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagtama sa carpet ay tila isang panimula sa kanyang tuluyang pagbagsak. Kinuha ni Marcelina si Nathan. Idiniin ang kanyang mukha sa maliit na dibdib ng bata. Naghahanap ng kahit na anong tanda ng buhay. Isang mahina at garihal na tibok. Isang napakaliit na hininga. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon din. Ang sigaw ni Marcelina habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa pisngi ni Nathan. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila nagnanais na bigyan ng buhay ang bata. Pumasok si Dominic sa silid. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader. Tumingin siya kay Isabela. Pagkatapos ay sa bote ng gatas sa sahig at huli ay kay Marcelina na yakap-yakap ang kanilang anak. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na naniniwala pa sa kanyang ina at kay Isabela ay tuluyan ng nadurog. Ano ang ipinainom mo sa kanya, Isabela? Ang boses ni Dominic ay mababa, puno ng panganib na tila isang bulkang sasabog. Isang bitamina lang yun, Dominic. Gusto ko lang siyang matulog para hindi siya umiyak ng umiyak habang wala kayo. Ang pagdadahilan ni Isabela ay tila isang lason na lalong nagpabilis sa galit ni Dominic. Dahan-dahang lumapit si Manang Rosa, hawak ang isang maliit na vial na natagpuan niya sa basurahan sa labas ng silid ni Isabela. Hindi ito bitamina, Dominic. Ito ay isang uri ng pampatulog na para lamang sa mga matatanda. Nakita ko si Isabela na inihahalo ito sa gatas ng bata kaninang hapon. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng silid. Ang bawat hininga ni Marcelina ay puno ng panalangin habang hinihintay ang pagdating ng mga doktor. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang iminulat ni Nathan ang kanyang maliliit na mata at humawak sa daliri ni Marcelina. Isang mahinang ungol, isang pagkilala sa init ng tunay na ina. Hinawakan ni Marcelina ang kamay ng kanyang anak nang mahigpit. Tiningnan niya si Dominic, hindi nang may pag-ibig, kundi nang may malalim na panunumbat. Heto ang bunga ng iyong pagpapabaya, Dominic. Heto ang halaga ng iyong pananahimik habang inaapi ang sarili mong dugo. Humarap si Marcelina kay Isabela na ngayon nanginginig sa takot sa sulok ng silid. Hindi mo lang ako kinalaban, Isabela. Sinaktan mo ang anak ko at isinusumpa ko. Ang bawat segundo ng takot ko ngayong gabi ay babayaran mo ng habambuhay na pagdurusa sa likod ng rehas. Habang inilalabas si Nathan ng mga paramedic sa isang stretcher, isang figura ang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang lalaking may hawak na syringe kanina ay dahan-dahang lumapit kay Marcelina at bumulong sa kanyang tainga. Hindi lang si Isabela ang dapat mong katakutan, senyorita. Ang lason sa gatas ng bata ay galing sa laboratorio ng iyong lolo sa Harrington Group. Ang lason na ito ay hindi para pumatay, kundi para magsilbing babala sa iyo na huwag masyadong maging malambot. Nanigas ang buong katawan ni Marcelina. Isang bagong uri ng takot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang kanyang sariling pamilya, ang mga Harrington na siyang nagligtas sa kanya, ay sila rin palang gumagawa ng paraan upang kontrolin ang kanyang bawat galaw sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino ang tunay na kakampi ni Marcelina sa gitna ng digmaang ito? At paano niya ililigtas si Nathan mula sa kapwa Davenport at Harrington? Patawad, Marcelina. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi ko alam na ang mga taong pinagkatiwalaan ko ang mismong papatay sa anak natin. Ang boses ni Dominic ay basag, puno ng pait at pagsisisi, habang nakatayo siya sa paanan ng kama sa loob ng pribadong silid ng ospital. Ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ay ang mahina at ritmikong pag-andar ng respirator na nagbabantay sa bawat hininga ni Nathan. Ang amoy ng antiseptiko at malamig na hangin galing sa aircon ay tila nanunuot sa bawat sugat ni Marcelina, pisikal man o emosyonal. Hindi tumingin si Marcelina kay Dominic. Ang kanyang mga mata
ay nananatiling nakapako sa maliit na kamay ni Nathan na may nakatusok na IV line. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa maputlang pisngi ng anak. Tila ba sa bawat haplos ay sinusubukan niyang ibalik ang kulay at buhay dito. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na dress, ngunit ang kanyang puso ay tila nakasuot pa rin ng basahang hospital gown noong gabing itinapon siya sa ulan. Ito ang mabatong katotohanan. Ang lalaking nasa harap niya ay ang ama ng kanyang anak, ngunit siya rin ang lalaking tumayo sa gilid habang ang kanyang mundo ay gumuho. Ang hindi ko alam ay hindi sapat para ibalik ang mga gabing umiyak ang anak ko dahil sa takot. Dominic. Ang boses ni Marcelina ay malamig, walang emosyon, na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang hindi ko alam ay hindi pambayad sa lason na ngayoy dumadaloy sa katawan ni Nathan. Humakbang palapit si Dominic, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na hawakan ang balikat ni Marcelina. Ngunit tumigil siya nang makita ang talim sa mga mata nito. Nalaman ko na ang lahat, Marcelina. Nalaman ko na hindi ako tunay na Davenport. Isang kasinungalingan ng buong buhay ko. At si Isabela, wala na siya sa mansyon. Ipapakulong ko siya. Isinusumpa ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marcelina. Ipapakulong. Akala mo ba sapat na yon? Ang bawat sampal, ang bawat kurot na ibinigay niya kay Nathan. Bibilangin ko iyon sa bawat segundo ng kanyang paghihirap sa loob ng rehas. Sa sandaling iyon, dahan-dahang gumalaw ang maliliit na daliri ni Nathan. Ang mga talukap ng kanyang mata ay nanginig bago dahan-dahang imulat. Ang asul na liwanag mula sa monitor ay tumama sa kanyang mukha. Ma, ang mahina at garihal na tinig ni Nathan, tila isang bulong ng isang anghel na bumalik mula sa kabilang mundo. Ito ang kanyang golden moment. Binuhat ni Marcelina ang kanyang anak nang may pag-iingat na tila bagawa ito sa pinakamarunong na kristal. Idiniin niya ang kanyang noo sa noo ng bata. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang mga luhang puno ng pag-asa ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang galit niya para sa mga Davenport at Harrington ay pansamantalang natalo ng dalisay na pag-ibig ng isang ina. Narito na si Mama Nathan, hindi ka na muling masasaktan. Pangako iyan, ang bulong ni Marcelina habang hinahalikan ng maliliit na palad ng anak. Nakatitig lamang si Dominic sa mag-ina. Ang kanyang puso ay tila pinipigas sa inggit at pait. Alam niyang wala na siyang puwang sa mundong binuo ni Marcelina para sa kanilang anak. Siya ay naging isang estranghero sa sarili niyang pamilya. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Attorney Mendoza. Hawak ang isang gintong sobre na may selyo ng Harrington Group. Senyorita, dumating na po ang imbitasyon para sa Grand Gala bukas ng gabi. Ang inyong lolo ay naghihintay na sa inyong pagbabalik. Sinasabi rin po niya na ang problema tungkol sa laboratorio ay naayos na. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Marcelina. Ang pagtawag sa lason na problema ay nagpatunay sa kanya na ang mga Harrington ay kasing lupit din ng mga Davenport. Ang gala bukas ng gabi ay hindi lamang isang selebrasyon. Ito ay isang arena kung saan ang lahat ng kanyang kaaway ay magtitipon. Sabihin mo kay Don Severino, darating ako. Ang sabi ni Marcelina habang iniaayos ang kumot ni Nathan. At sabihin mo rin sa kanya na maghanda siya. Dahil hindi lang ang mga Davenport ang sisingilin ko sa gabing iyon. Lumingon siya kay Dominic na nakatayo pa rin sa pintuan. Umalis ka na, Dominic. Maghanda ka na rin. Dahil bukas, ipapakita ko sa buong mundo kung ano ang tunay na halaga ng bawat patak ng dugo at luha na kinuha ninyo sa akin. Habang lumalabas si Dominic sa ospital, isang itim na van ang dahan-dahang sumunod sa kanya sa dilim. Sa loob ng van, isang lalaki ang may hawak na litrato ni Dominic na may markang X na pula. Sino ang nagpadala ng pumatay kay Dominic? Ang mga Harrington ba upang tuluyang burahin ang bakas ng mga Davenport o si Isabela na nagtatago pa rin sa anino ng lungsod?
Ang grand gala ay nagsisimula na at sa ilalim ng mga nagniningning na diamante, isang madugong lihim ang nakatakdang mabunyag. Ang bawat tagumpay ay may kailangang ialay, Marcelina. Ang nangyari sa iyong anak ay isang paalala lamang na sa mundong ito, ang kahinaan ay isang sumpa na hindi natin kayang dalhin. Ang boses ni Don Severino ay kasing lamig ng marmol sa loob ng kanyang malawak na opisina sa Harrington Manor. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang painting ng kanilang mga ninuno. Ang kanyang mga kamay ay nakalikod at ang kanyang tindig ay tila isang hari na nagpapasya sa kapalaran ng kanyang mga nasasakupan. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha para sa muntik ng ikamatay ng kanyang sariling apo sa tuhod. Nakatayo si Marcelina sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang hapdi ng kanyang sariling mga kuko. Sa labas ng bintana, ang mga ibon ay nagsisimula ng umawit para sa bukang liwayway. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang bawat hininga ay tila puno ng lason. Ang bawat salita ni Don Severino ay tila isang sampal na gumigising sa kanya sa katotohanan. Nailigtas man siya ng mga Harrington mula sa putikan, ang mga kamay na humila sa kanya ay kasing dumi rin ng mga kamay na nagtulak sa kanya. Ang buhay ng aking anak ay hindi isang alay, Lolo. Ang boses ni Marcelina ay mababa, ngunit bawat pantig ay tila isang babala. At kung sa tingin niyo ay gagamitin niyo si Nathan para kontrolin ako, nagkakamali kayo. Hindi ako naging Harrington para maging isang sunod-sunuran. Naging Harrington ako para maging isang maniningil. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan ng maglolo. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang hakbang patungo sa isang digmaang walang sinasanto. Dahan-dahang humarap si Don Severino. Isang maliit at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mabuti. Iyan ang dugong Harrington na hinahanap ko. Maghanda ka na. Ang grand gala ngayong gabi ay ang iyong entablado. Huwag mong hahayaan na ang emosyon mo ang magdikta sa iyong susunod na hakbang. Bumalik si Marcelina sa kanyang silid, kung saan naghihintay ang mga pinakamagaling na stylist sa lungsod. Ang bawat haplos ng brush sa kanyang mukha at ang bawat pagkakaayos ng kanyang buhok ay tila isang pagbuo ng kanyang balatkayo. Isinuot niya ang isang mahabang gown na kulay pula, isang kulay na tila dugo sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang tela ay dahan-dahang dumampi sa kanyang balat, malamig at mabigat. Ito ang kanyang golden moment. Tiningnan ni Marcelina ang kanyang sarili sa malaking salamin. Ang mga diamante sa kanyang leeg ay nagniningning ng labis. Tila ba sinusubukan nitong takpan ang mga pasa sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay isang reyna ng yelo, isang mandirigmang handang harapin ang kanyang mga kaaway sa gitna ng karangyaan. Senyorita, handa na po ang lahat. Ang mahinahong sabi ng kanyang assistant habang iniaabot ang isang maliit na clutch bag. Ang mga Davenport ay naroon na sa ballroom. Si Doña Imelda ay abala sa pakikipag-usap sa mga reporter, sinusubukang isalba ang huling piraso ng kanyang dangal. Habang papalabas si Marcelina, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni Dominic na nakasakay sa kanyang sasakyan. At sa likod nito ay isang itim na van na nakabuntot. Ang mensahe ay maikli lamang. Ang anino ay malapit na sa kanyang biktima. Nanigas ang buong katawan ni Marcelina. Kahit gaano kalaki ang galit niya kay Dominic, ang ideya na may papatay dito sa utos ng kanyang sariling lolo ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo patungo sa engranding ballroom ay tila isang paglalakad sa gitna ng isang bitayan. Sa loob ng ballroom, ang amoy ng mamahaling bulaklak at ang ingay ng sandaang usapan ay tila isang symphony ng pagkukunwari. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagbibigay liwanag sa bawat plastik ng ngiti. Nakita ni Marcelina si Doña Imelda sa malayo.
nakasuot ng kanyang pinakamahal na alahas. Hindi alam na ang bawat hiyas na yon ay may nakatakda ng petsa ng pagkumpiska. Dahan-dahan siyang bumaba sa malawak na hagdanan. Ang lahat ng mata ay natuon sa kanya. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila tumigil nang makita ang ningning ng tunay na reyna ng mga Harrington. Ngunit sa gitna ng karangyaan, ang pansin ni Marcelina ay nakatuon sa pintuan ng ballroom, naghihintay sa pagpasok ni Dominic o sa balita ng kanyang kamatayan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng hall. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Pagkalipas ng ilang segundo, isang malakas na projection ang lumitaw sa malaking screen sa gitna ng stage. Hindi ito ang logo ng Harrington Group, kundi isang video ng isang madilim na eskinita kung saan isang lalaki ang dahan-dahang nilalapitan ng isang figurang may hawak na patalim. Ang bawat sigaw ng gulat mula sa mga bisita ay tila musika sa pandinig ng taong nagmamanipula sa likod ng screen. Sino ang may hawak ng video na ito? At bakit tila may isang lihim na koneksyon ang pamilya Davenport sa isang krimeng matagal nang ibinaon sa limot? Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Marcelina ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Isang bulong ang narinig niya sa kanyang tainga. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit kailanman ay hindi niya malilimutan. Ang gabi ay hindi pa tapos, Marcelina, at ang tunay na traidor ay hindi ang iniisip mo. Ang bawat sikretong itinago sa dilim ay tiyak na susunugin ng liwanag ng katotohanan. At sa gabing ito, ang apoy na yon ay magmumula sa aking mga kamay. Ang boses ni Marcelina sa kanyang isipan ay tila isang matalim na dasal habang dahan-dahang bumabalik ang liwanag sa loob ng engranding ballroom. Ang bawat kristal na chandelier ay muling nagniningning, ngunit ang kislap nito ay tila mas masakit na sa mata. Nakatayo si Marcelina sa gitna ng stage. Ang kanyang pulang gown ay tila isang buhay na apoy sa gitna ng karamihan. Ang bawat flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang mukha, ngunit hindi siya kumukurap. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, si Doña Imelda ay napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng porselana. Ang kanyang mamahaling kwintas na perlas ay tila sumasakal na sa kanyang liig habang nakatitig sa screen na nagpapakita ng ebidensya ng kanyang mga kasalanan. Sa tabi niya, si Isabella ay nanginginig na sa takot. Ang kanyang gintong gown ay tila naging isang mabigat na tanikala. Ang babaeng nakikita ninyo sa inyong harapan ay hindi namatay sa panganganak. Ang boses ni Marcelina ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Ako si Marcelina Harrington, at ang pamilyang Davenport na inyong hinahangaan ay walang iba kundi mga magnanakaw ng buhay at dangal. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang bawat tunog ng bulong ay tila isang sampal sa mukha ni Imelda. Sa screen, nagpalit ang video. Isang malinaw na kuha mula sa nursery kung saan kitang-kita ang marahas na pagtrato ni Isabella kay Nathan. Ang bawat kurot, ang bawat pagyugyug sa sanggol ay tila isang saksak sa puso ng bawat inang naroroon. Sa pagtitipon, isang kolektibong buntong hininga ng galit at pangingilabot ang narinig mula sa mga bisita. Biglang bumukas ang malaking pintuan sa likod ng ballroom. Pumasok si Dominic. Ang kanyang barong ay may bahid ng dugo sa braso at ang kanyang mukha ay puno ng galos mula sa pakikipaglaban sa kanyang mga manunugis. Sa kanyang kamay, hawak niya ang orihinal na birth certificate ni Nathan at ang mga dokumento ng pagnanakaw ng kanyang ina sa Harrington Foundation. Tama na! Nay! Ang sigaw ni Dominic ay puno ng pait at pagod. Humakbang siya patungo sa gitna. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang pagtatapos ng isang kabanata. Isinusuko ko na ang lahat. Ang bawat kasinungalingan na binuo mo para protektahan ang pangalan natin ay tapos na sa gabing ito.
Lumingon si Dominic kay Marcelina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi na mababayaran ng kahit anong salita. Marcelina, patawad. Handa na akong tanggapin ang bawat parusa. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang hustisya ay hindi lamang isang salita, kundi isang mararamdamang puwersa. Lumapit si Marcelina kay Imelda. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-angkin sa trono na matagal nang ninakaw sa kanya. Hindi ko kailangan ng iyong patawad, Dominic. Ang malamig na sabi ni Marcelina habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Imelda. At ikaw, Doña Imelda, ang mansyong ipinagmamalaki mo ay kinuha na ng bangko sa ilalim ng aking pangalan. Ang bawat alahas na suot mo ay kumpiskado na bilang bahagi ng ebidensya ng iyong pagnanakaw. Pumasok ang mga pulis sa loob ng ballroom. Ang kalansing ng kanilang mga posas ay tila musika sa pandinig ng mga taong matagal nang naghihintay ng katarungan. Dinala nila si Isabela at Imelda palabas, habang ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng kanilang kahihiyan. Ang bawat hiyaw ng protesta ni Imelda ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng bagyong nilikha ni Marcelina. Habang ang gulo ay dahan-dahang humuhupa, lumapit si Dominic kay Marcelina. Ang kanyang kamay ay bahagyang umangat na tila nais hawakan ng dulo ng kanyang gown. Marcelina, maaari ko pa bang makita ang anak natin? Tiningnan siya ni Marcelina nang may malalim na pait. Ang karapatang yon ay itinapon mo noong gabing hinayaan mong mamatay ako sa ulan. Si Nathan ay magkakaroon ng ama na marunong lumaban para sa kanya, hindi ang isang lalaking kailangan pang magmakaawa para sa kanyang sariling dangal. Tumalikod si Marcelina at dahan-dahang naglakad palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay puno ng gaan. Ang dulo ng kanyang gown ay dahan-dahang humahawi sa sahig na tila isang pulang alon ng tagumpay. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Naiwang mag-isa si Dominic sa gitna ng ballroom. Ang kanyang anino ay mahaba at malungkot sa ilalim ng mga nagniningning na ilaw. Ang lahat ng yaman at kapangyarihan ay naglaho. Iniiwan lamang ang isang lalaking may pusong puno ng pagsisisi. Saan tutungo si Marcelina matapos ang gabing ito? Ang kanya bang tagumpay ay magdadala ng tunay na kapayapaan? O may isa pang lihim na naghihintay sa kanya sa pagbabalik niya sa Harrington Manor? Isang huling tingin ang ibinigay ni Marcelina sa malaking portrait ng kanyang pamilya bago siya tuluyang lumabas. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang tawa ni Nathan, isang tawang hindi na muling mababahiran ng lason o takot. Ang bawat pait ng kahapon ay dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng bagong umaga. At sa bawat paghampas ng alon, ang mga sugat ng aking kaluluwa ay unti-unting hinuhugasan ng dagat. Ang boses ni Marcelina sa kanyang isipan ay tila isang mahinahong awit habang nakatayo siya sa harap ng rihas ng kulungan. Sa loob ng madilim at mabahong selda, nakaupo si Doña Imelda. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang mamahaling seda. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila ba hindi pa rin matanggap na ang reynang katulad niya ay nauwi sa isang sulok na amoy, kalawang at dumi. Narito ka ba para pagtawanan ako, Marcelina? Ang boses ni Imelda ay paos. Wala na ang talim na dati ay nagpapanginig sa mga katulong. Tiningnan siya ni Marcelina nang may malalim na katahimikan. Hindi, Imelda. Narito ako para palayain ang sarili ko. Sa loob ng 3 taon, ang galit ko sa inyo ang naging bilangguan ko. Pero ngayong nakikita kita rito, napagtanto kong ang pinakamalaking parusa sa iyo ay hindi ang rehas na ito, kundi ang katotohanang mawawala ka sa mundong ito nang walang nagmamahal sa iyo. Hindi na hinintay ni Marcelina ang sagot ng matanda. Tumalikod siya at naglakad palabas. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtanggal ng mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Ang bawat hinga niya ng sariwang hangin sa labas ng presinto
ay tila isang paglasap sa tamis ng tunay na kalayaan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng Maynila ay pinalitan ni Marcelina ng katahimikan ng isang baybayin sa Batangas. Doon, itinayo niya ang Harrington Home for Mothers, isang santuwaryo para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi at bauhan. Ang bawat haligi ng bahay na yon ay binuo mula sa kanyang karanasan, at ang bawat silid ay puno ng pag-asa para sa mga pusong sawi. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagpapakita ng kulay kahel at lilang langit, nakita ni Marcelina si Nathan na masayang tumatakbo sa dalampasigan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himala na nagpapatunay na ang buhay ay laging may paraan para bumangon mula sa abo. Isang pamilyar na anino ang huminto sa may tarangkahan ng kanyang bakuran. Si Dominic. Nakasuot siya ng simpleng puting polo. Ang kanyang mukha ay mas matanda na tingnan at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaang nahanap sa gitna ng pagpapakumbaba. Hindi siya pumasok. Nanatili lamang siya sa labas. Hawak ang isang maliit na bolang gawa sa goma. Ang paboritong laruan ni Nathan. Dahan-dahang lumapit si Marcelina sa bakod. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang patawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagtanggap na ang lahat ay may hangganan. Maaari ko bang ibigay ito sa kanya? Ang boses ni Dominic ay mababa, puno ng paggalang. Tumingin si Marcelina kay Nathan, pagkatapos ay kay Dominic. Maaari mo siyang panoorin mula rito, Dominic. Ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa pangalan. Ito ay pinaghihirapan sa bawat segundo ng pag-aalaga. Magsimula ka sa panonood sa kanya. Marahil balang araw, kapag sapat na ang iyong pagsisisi, makikita mo ang iyong sarili sa kanyang mga mata. Tumango si Dominic, ang kanyang mga mata ay bahagyang nangilid ang luha. Sapat na yon sa akin, Marcelina. Salamat sa pagkakataong makita siyang humihinga ng malaya. Habang lumalakad si Marcelina, pabalik sa dalampasigan upang sadyain ang kanyang anak, naramdaman niya ang malamig na tubig ng dagat na humahaplos sa kanyang mga paa. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang bulong ng pasasalamat. Nahanap na niya ang kapayapaan, hindi sa bilyon-bilyong yaman ng mga Harrington, kundi sa maliliit na kamay ni Nathan na ngayon yumayakap sa kanyang binti. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Marcelina. Ang babaeng itinapon sa ulan ay wala na. Ang narito ngayon ay isang inang nagniningning sa sarili niyang liwanag. Isang reynang hindi na kailangan ng korona dahil ang kanyang dangal ang nagsisilbing kanyang gabay. Sa huling pagkakataon, lumingon si Marcelina sa abot tanaw. Ang bawat alon na bumabalik sa dagat ay tila nagsasabing, ang bawat katapusan ay simula lamang ng isang mas magandang kwento. Sa bawat paglubog ng araw sa pampang ng Batangas, tila isang ginintuang kumot ang bumabalot sa buong Harrington Home for Mothers. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay nagsisilbing oyayi para sa mga pusong minsang nasugatan ng tadhana. Sa loob ng malawak na hardin, makikita ang mga kababaihang dahan-dahang muling natututong ng ngumiti. Mga inang nahanap ang kanilang lakas sa gitna ng kanilang mga kahinaan. Nakaupo si Marcelina sa isang tumba-tumba sa balkonahe. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang bawat singaw nito ay nagdadala ng mga alaala ng nakaraan. Mga alaalang dati ay puno ng pait. Ngunit ngayoy bahagi na lamang ng kanyang kasaysayan. Tiningnan niya si Nathan na ngayoy masiglang naglalaro kasama ang ibang mga bata. Ang kanyang anak ay lumalaking puno ng sigla, malayo sa lason at takot na muntik ng kumuha sa kanyang buhay. Nakamit mo na ba ang tunay na kapayapaan, Marcelina? Ang tanong na ito ay madalas niyang marinig sa kanyang sariling isipan. Ang sagot ay nararamdaman niya sa bawat mahinahong paghinga. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinalimutan na niya ang sakit na idinulot ni na Dominic at Imelda. Hindi rin ito nangangahulugang ibinalik niya ang lahat sa dati.
Ang kanyang pagpapatawad ay ang desisyon na hindi na hayaang magdikta ang galit sa kanyang bukas. Pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa madilim na kulungan ng paghihiganti. Si Dominic ay nananatiling isang anino sa malayo. Bawat buwan, nagpapadala siya ng mga liham ng pagsisisi at suporta para sa foundation, ngunit hindi kailanman ito pinipilit ni Marcelina na basahin sa harap ni Nathan. Hinahayaan niya ang panahon na maging hukom. Alam ni Marcelina na ang pagsisisi ni Dominic ay isang mahabang krus na kailangang pasanin ng lalaki. At sapat na ang makita niyang sinusubukan nitong maging isang mas mabuting tao mula sa malayo. Sa kabilang dako, ang balita mula sa Maynila ay tila isang malabong alingawngaw na lamang. Si Doña Imelda at Isabela ay nananatiling nakapiit. Ang kanilang mga pangalan na dati ay nagniningning sa mga pahina ng fashion magazines ay ngayon naging simbolo ng babala sa lipunan. Ang kanilang yaman ay naglaho, ngunit ang tunay nilang kawalan ay ang respeto at pagmamahal na hinding-hindi na nila mababawi. Ito ang aral na iniwan ng kanyang kwento. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng diamante o sa laki ng mansyon. Ang tunay na halaga ng isang tao ay makikita sa kanyang paninindigan sa gitna ng unos at sa kanyang kakayahang bumangon nang may dangal matapos itapon sa putikan. Ang katapatan sa sarili at ang dalisay na pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang kasakiman. Sa huling sandali ng dapit hapon, lumapit si Nathan kay Marcelina at yumakap sa kanyang binti. Binuhat niya ang anak at sabay nilang pinanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot tanaw. Walang kailangang sabihin dahil ang init ng yakap ng bata ay sapat ng sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Nahanap na ni Marcelina ang kanyang golden moment na tatagal habang buhay, isang buhay na puno ng liwanag, katarungan at wagas na pag-asa. Dito, sa tabi ng dagat, sa piling ng kanyang anak, ang bawat sugat ay tuluyan ng naghilom. Iniiwan ng isang reynang mas matatag, mas matalino at higit sa lahat, malaya. At sa dulo ng lahat, ang bawat alon sa dalampasigan ay nag-iiwan ng isang pangako na matapos ang pinakamahabang gabi, lagit-laging may sisikat na bagong umaga. Mahal kong mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at paglalakbay kasama ko hanggang sa huling yugto ng buhay ni Marcelina. Habang binubuo ko ang mga huling salita ng kwentong ito, hindi ko mapigilang damhin ang bawat patak ng luha at bawat pintig ng galit na ating pinagsaluhan sa bawat kabanata. Aaminin ko, hindi naging madali ang pagsusulat ng kwentong ito. May mga gabing nanginginig ang aking puso, lalo na sa mga eksenang pinakamasakit, tulad ng gabi sa ospital kung saan pilit na kinuha ang anak mula kay Marcelina, at ang mga sandaling nag-aagaw buhay ang munting si Nathan. Ang mga linyang inyong narinig ay hindi lamang basta imahinasyon. Ang bawat damdamin ay hango sa mga totoong inspirasyon mula sa mga kababaihang dumaan sa matinding apoy ng pagsubok, ngunit lumabas na kasing ningning ng mga diamante. Ang kwento ni Marcelina ay isang paalala na ang tunay na kapatawaran ay hindi isang kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan. Ito ay parang isang buto na kailangang ibaon sa madilim na lupa upang balang araw ay sumibol bilang isang matatag na puno ng pag-asa. Tulad ng huling liwanag ng araw bago ang dapit hapon, ang bawat katapusan ay simula lamang ng isang mas malayang bukas kung tayo ay matututong magpalaya. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong mag-iwan ng isang katanungan sa inyong mga puso na maaari nating pag-isipan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Marcelina, magagawa mo rin bang magpatawad sa taong naging sanhi ng iyong pinakamalalim na sugat? O sa tingin mo ba ay may mga pagkakamaling hindi na dapat pang bigyan ng pangalawang pagkakataon? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay. Napakahalaga po sa akin na malaman ang inyong mga saloobin.
Kaya wag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga damdamin sa ating comment section. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong mga puso, paki-like at i-share po ang ating video at mag-subscribe para sa marami pa nating susunod na mga kwentuhan at luhang pagsasaluhan. Hanggang sa muling pagtatagpo ng ating mga diwa sa susunod na obra. Maraming salamat at laging tandaan na sa bawat dusa, laging may pag-asang naghihintay. Pagpalain tayong lahat